pagbabasihan natin yung mga kaganapan, yung mga pangyayari, talaga namang nakakatawa naman talaga. Kasi unang-una, sinasabi niya noon na nagtatanong pa nga siya dati doon sa vlog niya na ganun ba dapat karami ang advisor ng isang presidente? Kasi partner, sabi niya, nakalimutan ko yung lalaki na kasama niya doon. Kasi partner, kung ganyan karami ang kinakailangan mo na advisor, ibig sabihin nun, wala kang alam. Oo, yun ang sabi niya kay President Marcos Jr. Siya mismo nagsabi nun. Siya mismo nagsabi nun. Sa vlog niya yun eh. Nakakikita ko lang na naman kahapon. Tapos, ito pang sabi niya, puro kumbaga 360 degrees yung ikot ng kanyang pagkatao mula sa medyo katulad nga sinabi mo kanina, may kredibilidad pa, tapos biglang nawala. Kasi yung mga kinain niya dati, bumalik lang sa kanya. Yung mga sinuka niya dati, sorry sa mga kumakain, masitabi, kinakain niya ngayon. Yung Marcos na ayaw niya ngayon, noon, dahil kinuha siya ngayon, okay mahal na mahal niya. Grabe, no? At marami pa itong kasinungalingan na pinagsasabi. Marami nag-iiyakan sa social media ngayon. Malungkot sila kasi sinisiraan daw yung mga amo nila. Pero ang higit sa malungkot ngayon, itong si Tita Claire. Bakit? Si Auntie Claire. Si Auntie Claire kasi, di ba may bagong acting PCSO secretary. Ay! Oo. Itong si Dave Gomez. Tinanggal na siya, no? Hindi pa naman. Ang nangyari kasi, medyo ni-require nitong acting secretary na mag-courtesy resignation yung mga empleyado ng PCO. At kasama dito si Auntie Claire. Nag-resign naman siya. Nag-pass naman siya ng resignation letter. Pero sa tingin nyo, si Auntie Claire ba dapat bang tanggalin sa PCO? Hindi. Ako sa tingin ko, wag. Wag? Ba? Sige, paliwanag. Oo, kasi mawawalan kami ng mawawalan ng komedyante sa palasyo. Ayun. Mawawalan ng ng libangan yung mga senior citizen na nanonood. At magandang impluwensya ka sa mga kabataan. Dahil sa'yo, natututo sila magsinungaling. Yan. Kaya huwag ka alis dyan ka lang. Hanggang sa maging kamukha mo si First Lady. Ayun. Diyan ka lang, wag kang alis. So, napagtsatsagaan ka pa naman namin eh. Huwag kang alis dyan. Sige na. Nakakalungkot po. Dapat pala ganun ang umpisa ko, no? Poy, nalulungkot po. Ako'y nalulungkot po. Hindi, huwag siya kaalis. Hanggat siyempre, sino magtatanggol sa mga Marcos pag naman. Ikaw na nga lang nag-iisang supporter niya. Oo nga eh. Tsaka, siyempre, kahit na, alam mo yun, kahit hindi dapat niya ipagtanggol o magsalita sa bilang, kay First Lady, nagsalita pa rin siya kasi Marcos daw eh. Basta lahat ng mga Marcos, pagtatanggol niya. Well, kung hindi lahat. Si Amy Marcos din naman. Sa bagay, oo. Parang ito na nga yung kapatid eh. Oo. Mas kapatid pa to. Mas kapatid pa to eh. Pero, kaya nga binansagan na the second lady. First lady, second lady. Okay, tignan mo, lagi sila kagano'n, lahat na damit. Oo nga eh. Huwag ka kaalis dyan at hanggat hindi natatapos ang mga Marcos sa 2028. Diyan ka lang. Huwag ka alis. Sayang content. Kaya kami po, nakikiusap po kami kay Acting Secretary Dave Gomez na sasama po loob namin sa iyo pag tinanggal niyo po si Claire Castro. Huwag niyo pong tatanggapin ang kanyang courtesy resignation kasi hindi po kumpleto ang araw ng mga Pilipino pag hindi po natin napapanood si Auntie Claire Castro. Dahil katulad nga ng sinabi ni Jay Guevara, natuturuan niya po na magsinungaling po ang mga kababayan po sa Pilipinas na nanonood po sa kanya po. Nung isang araw nga lang siya na nawala, nung Monday, di ba? Hinahanap na siya. Hinahanap ka na agad. Hindi pwede. Miss ka niya ni Banat Bay. Yan. Lahat tayo. Ako post lang post. Paulit-ulit eh. Hindi ka pwede talaga. Yung isa nagpo-post ako eh. Nakakalungkot naman po. Dahil sa araw na pong ito, hindi pa rin po nagpapakita si Madam Claire. Si Yusik Claire Castro. Pero, magkagandahan niya ito. Nagpakita naman. Pero walang high blood. Wala pa rin pagbabago. Puro kasinungalingan pa rin ang pinagsasabi ni Auntie Claire. At hayaan mo, Auntie Claire, pasasaan ba't masasanay din sa iyo ang mga tao. Kasabi nga nila, kahit mali, kahit si kasinungalingan, pag araw-araw mo nang naririnig, ay nagiging katotohanan. Pero hindi po tayo aabot sa punto na gano'n. Dahil nandito po kami para bantayan po ang iyong mga aksyon na pagpapakalat ng mga kukumbam na walang nakasulat
Oo, pinakapalang, yung ano, di ba? Yung coupon ban sa regarding sa mga barangay. Ay, oo. Barangay na, ano. Ang kapal eh. Ang kapal. Isa yon sa mga patunay na ikaw, Claire Castro, ay isa kang sinungaling. Tsaka ano na si Madam Claire, ano na to eh. Siya ang male version ni, yung umahaba yung ilong. Si Pinocchio. Pinocchio. Hindi, yun, umaba ilong. Ito, umahaba yung, yung termino. Tama, umaba yung termino. Ang galing mo dun, ha? Tsaka lumalapad yung katawan. Palapad naman siya. Palapad. Sabi ni Grabe to Hindi. Iba yung mata nito Si Mayor Baste ang nagsabi noon. Sabi kasi ni Claire Castro, di ba, ang kailangan lang daw ni PRRD mag-exercise. Sabi, coming from her, na mag-exercise si PRRD. Para naman ang payat niya. Yung sabihin, aside from lumalapad ang kanyang katawan, lumalapad din ang kanyang papel. Pero nakakalungkot man po. Yan na naman tayo. Na isang Yusek, isang tigapagsalita ng palasyo, hindi ba ako nagkakamali? Tama naman. Tama, tigapagsalita. Ay parang, alam mo siya, parang isa na lang siyang ngayon, parang masakit man sabihin pero parang ginagawa na lang siyang katuwaan sa social media. Hindi, parang humihilera siya kala Gadon, Siniseryoso. kala Trillanes, kala Franz Castro, kala sino pa ba? Yung kalbong vlogger. Parang gano'n na lang siya yung level niya. Ganon. Kasi nung mga panahon na vlogger pa tong si Auntie Claire at hindi pa nagkalat ng katangahan diyan sa kasinungalingan diyan sa palasyo. Medyo pa siya medyo iniilag pa siya mataas-taas pa yung tingin kasi syempre attorney yan. So nung pumasok siya diyan at nagsimula siya sa mga ganyan niyang salita na halos sa ultimong pagbara ng lababo nila sa bahay nila, sisisi niya sa mga Duterte. Doon na. Parang na siya, talagang ginagawa na lang siyang katuwaan sa social media. Pero alam naman natin, at talagang totoo na itong si Auntie Claire ay isa to sa mga puppet ng mga Marcos. Tama ka dyan, partner. At kung pagbabasihan natin yung mga kaganapan, yung mga pangyayari, talaga namang nakakatawa naman talaga. Kasi unang-una, sinasabi niya noon na nagtatanong pa nga siya dati doon sa vlog niya na ganun ba dapat karami ang advisor ng isang presidente? Kasi partner, sabi niya, nakalimutan ko yung lalaki na kasama niya doon. Kasi partner, kung ganyan karami ang kinakailangan mo na advisor, ibig sabihin noon, wala kang alam. Yun ang sabi niya President Marcos Jr. Siya mismo nagsabi nun. Siya mismo nagsabi nun. Sa vlog niya yun eh. Nakikita ko lang na naman kahapon. Tapos, ito pang sabi niya. Puro kumbaga 360 degrees yung ikot ng kanyang pagkatao mula sa medyo katulad nga sinabi mo kanina, may kredibilidad pa. Tapos biglang nawala. Kasi yung mga kinain niya dati, bumalik lang sa kanya. Yung mga sinuka niya dati, sorry sa mga kumakain, basitabi, kinakain niya ngayon. Yung Marcos na ayaw niya ngayon, noon, dahil kinuha siya ngayon, mahal na mahal niya. Grabe, no? At marami pa itong kasinungalingan na pinagsasabi. Yung sinabi niya, yung PRRD daw. Kinukutya daw natin, yung 20 pesos na ipinangako ni Marcos Jr., samantalang si PRRD ipinangako daw 7 pesos. Tapos, pag tinignan mo naman, binalikan mo yung zona ni Pangulong Duterte, i-reduce lang sa 7 pesos yung presyo. Hindi gagawing 7 pesos. Tapos nung tinanong siya ni Eden Santos ng Net25, ayaw niya sagutin. Kasi wala naman daw kinalaman yun. Wala naman daw kinalaman yun sa trabaho niya kay Pangulong Marcos. Pero opinion niya yun mismo bilang isang abogado, isang vlogger. So dito pala makikita natin mga partner na wala talagang paninindigan. At kung ano yung kung ito yung parang attack dog nga, pag sinabihan mo, bark, babark siya. Roll over, magro-roll over siya. Ganon ang tingin natin. Kasi doon makikita mo doon sa series of events, sa pag 360 na pag-iiba ng kanyang opinion, pag-iiba sa kanyang pananaw sa buhay. Tsaka pag hindi okay sa kanya, alam mo yun, tawag niya kagad fake news. Napansin niyo ba yun? Pag hindi pabor sa kanila, fake news na kagad. Kasi naalala niyo yung si VP Sara ang unang nagsabi niyan patungkol dyan sa
yung kay, yung Tanto Cosdet. Di ba? Bago si ano, Mamaya, pag-usapan natin. bago si BP Sara, yung vlogger muna. Oo. Na Pero, taga US. pero yung, meron sinabi siya doon. Pero, nung naalala nyo, nung tinanong siya, sabi niya, siya palang nagpapakalat ng fake news. Fake news kagad si BP Sara dahil nga hindi pabor sa kanila. Lumabas to ngayon, yung issue na to. Hindi niya na naman masagot. Ang sinasabi niya naman, fake news na naman. Pero hindi niya sinagot yung sinabi niya kay BP Sara noon na fake news si BP Sara. Yes. Di ba? Dito mo makikita tong alin na to. Talaga pag hindi niya, alam mo yun, confident siya pag mga Duterte ang kalaban. Yes. Pero pag alam mo na yung, siya dito nasampulan para siyang para siyang pinitik dito Kasi biruin mo naman, hindi niya nakatrabaho yung pagtanggol si First Lady pagdating dyan, pagtatanggol niya pa rin. Tapos, makikita mo doon sa video na iba yung atake niya pag Duterte. Parang confident siya, malakas, matapang pag nagsasalita. Pero pagdating dito, para siyang nakakalungkot naman po na parang, alam mo yun, hindi siya sigurado. Kasi pag ang isang tao, pag hindi sigurado sa sinasabi, parang nagraratel Tsaka parang hindi, alam mo yun, hindi dire-diretso. At lagi nga siya nakatingin sa kopyahan niya. Although lagi naman siyang nagkokopyahan, pero yung mga panahon, pag Duterte ang binabanatan, especially si BP Sara, wala, dire-diretso siya. Yeah. Basta banat lang siya ng banat. Correct. Ano kasi, alam mo, yung sinasabi mo kanina na kapag Duterte yung binabanatan ni Auntie Claire, ano siya? Yung parang confident. Kasi nga, mas madaling manira kaysa sa magsabi ng totoo. Correct. Dito sa totoo lang, yan ang pinakamahirap na trabaho sa kasaysayan sa buong buhay mo. Na ipagtanggol mo yung pagkakamali. Sa totoo lang, yung alam mo ng mali, tapos pinagtatanggol mo pa, alam mo na may ginawang kamalian, pinagtatakpan mo pa, yun yung pinakamahirap na trabaho. Kaya bilib din ako dito kay Auntie Claire, ang tigas ng panga mo. Bilib na bilib ako. Bilib na bilib ako sa'yo kasi biruin mo, natitiis mo. Ilang beses nang pumapalya ang palasyo, pero grabe mo ipagtanggol. Hanggang sa isang attorney Claire Castro na yung nasisira. Hindi naman nasisira dito si si Marcos Jr. Hindi naman siya nakaharap Yung palasyo nasisira ba? Matagal nang sira yan. Wala nang sisirain doon. Hindi, wala nang sisirain dyan. Kaso, ang ginawa kasi dyan, dahil puppet nga ng administrasyong Marcos itong si Franz Castro tuloy. Kamukha kasi. Si Claire Castro, kaya ang nasisira dito, yung pangalan niya mismo, yung kaniyang, sana mabigkas ko ng maayos to, no? Credibilidad. Yan. Nabulol pa. No, sana, ayan yung nasisira sa kanya dyan. Yan yung talagang nakakahiya lang sa kanya kasi yung mismong pangalan niya yung talaga nakayataya at attorney pa siya. Tama. Parang nawala na ng saysay yung pag-aaral niya ng 5 taon. Yung pagpapractice niya, lahat, pag-aaral niya, pagsusunog ng kilay. Pero itong uso na sunog, hindi naman kilay. Tulog. Pero ito, yung sinabi niyo kanina, tama yon. Pero ang paninira kasi sa Duterte, hindi mo na kailangan ng script Pero pag ipagtatanggol mo kasi si Marcos, baka mamaya nag-aalangan siya, baka magkamali siya nagsasabihin, pagka Marcos ang pinag-uusapan. Pagka Duterte, wala pakialam. Kahit ano sabihin mo dyan, okay lang. Go, go, go. Sabi ni Bossing, go, go, go. Pero, titimbangin mo yung mga sasabihin mo patungkol sa amin, baka malaglag ka, baka madulas ka. Kaya medyo, pagka tinanong mo siya tungkol sa Marcos, medyo nagkaka-utal-utal siya at di mo malaman kung ano Out siya pero mamaya, babalikan ka uli namin pagka pasok na sa topic ulit yung pangalan mo. Pero sa ngayon, ang alam lang natin, na yung suporta sa mga Duterte matindi. Marami nga tayo nakukuha sa social media, nakikita natin na sang-ayon ka ba na pumalit si BP Sara Duterte bilang presidente kay Bongbong Marcos Jr.? Yun lagi nakikita natin sa social media. At hindi din naman natin isinasawalang bahala yung mga supporter din na kabila na siguro mga 20% na lang yung mga supporter ni Marcos Jr. na 20%. Kung konti na lang sila. Kasi kung makikita natin sa social media, napakarami ng supporters ng mga Duterte.